update po tayo kay Dato Adlaw, no? Ito na po yung sinasabi natin. Mahirap talaga ang tao na magkipaglaban ba, no? Lumalaban sa government. Sa totoo lang, kahit ano kapangyarihan, sana ma-experience po ng ibang tao na hindi dapat na pamarisan, hindi pwedeng gumawa ng sarili nating batas, lalo na kung hindi tayo rehistrado sa government. Wala tayong kakayahan na labanan po talaga. Yun po ang totoo, kaibigan. Kaya nandito ako, guys. Gusto kong ipaabot sa inyo kasi marami pong mga tao na nag-iisip, no? Akala po nila, kaibigan, tama na po ang kanilang plano. Tulad ngayon, anong nangyari po kay Dato Adlaw? Yun po ang panalaminan nato, guys, kaibigan. Oo, naawa po akong tingnan. Si Dato Adlaw ay sobrang grabe magsalita, no? Kasi yung mga pulis na kanyang nasagutan ay sobra po siyang siya yung pinaka mataas yung boses, no? Ngayon, nang gipitin na po siya ng mga otoridad, si IDG, kung titingnan po natin, sobrang awa. Kaya paalala sa lahat po ng mga tao na grabe, kung tumulad tayo, no, sa grupong ito, kung titingnan po niyo, wala tayong kalaban-laban po na makipaglaban po tayo sa gobyerno. Yun po talaga. Kung meron man tayong hinanakit dito sa ating bansa dahil po sa nakatayo, nakaupo dyan, no? Nakaupo dyan sa taas, dapat po talaga ay isipin natin mabuti na wala po tayong mga kapwa na madadamay. Tulad po ni Dato Adlaw, guys. Nakita natin, kaibigan, yung mga kasamaan po nila damay ba. Akala po nila yung ginawa ng Dato Adlaw at saka yung Lourdes ay yun na po ang ikakatupad ng kanilang kagustuhan dito sa bansa. Kasi ipinaglaban po nila yung batas na sinasabi po nilang IFRA law, pero ngunit hindi pa rin sila na ipagtanggol nun. Kahit pa sinasabi po nila, totoo lang, kaibigan, no? Marami pong nagsasabi kung nagtatanong sa atin kung ano po ba ang 4 elements. Sa totoo lang, tama po si Dato Adlaw na nasa tao po talaga yung 4 elements. Lahat po tayo may 4 elements. So yun po ang totoo. Ano po ang maipayo po ninyo sa mga tao, kaibigan? Kasi po mahal po ninyo yung tao. Kung ano Oo. Guys, kung meron man tayong mga tampo sa mga gobyerno, no? Hindi na po natin idaan sa yung mainit ba, galing sa ulo. Hindi, kasi wala po talaga tayong laban. Dapat po tayo ngayon, Diyos na lang po ang ating sandigan at mapagkumbaba kung ano man po ang dumating sa buhay natin ng mga problema. Dapat po ay kalma lang, permente, para hindi tayo makagawa ng ikakapahamak po natin. Tulad po nila Bae Lourdes, no? Hanggang salita na lang po siya doon. Wala po sila nagagawa. Babae sila, pinusasan. Si Dato Adlaw, para siyang tuta, no, na pinagalitan. Ang astig pa naman po yung porma. Yung mga itak, wala talaga tayong laban. Kung mayroon mang lumalaban sa batas, no, dapat po isipin po niyo mabuti na hindi po kayo mapapahamak. Wag. Dapat, tama si kaibigan. Kung mayroon man po kayong mga tampo, hinanakit sa gobyerno, dapat po idaan na lang sa pagdadasal. Sila na lang, no, ang Diyos na lang po ang maghusga dito. Kung inaapakan tayo, kapag nasa tama, pwede kayong makipaglaban. Tulad po ni Dato Adlaw, no, ipinaglaban po nila ang kanilang sariling batas.
hindi po naka-restro sa CIP, di ba? Wala silang batas, no? Walang binigay yung CIP na ito yung batas na ipagawa sa kanila. Gumawa sila ng sarili. Kaya nabanggit ko ito guys kasi po nang tingnan po natin na sila po ay hinabol at pinuntahan doon sa kanilang pinustuhan, kung si tawag ani, kung asa nagpwesto sila dato adlaw. Sobrang sakit tingnan. Kaya sana po ay mapanood po ni yung mga video kahit gaano ka pa kayaman, gaano ka pa kapangyarihan, gaano ka pa kakilala, kung batas na po ang maghabol sa atin, wala gyud tay dag-anan. Dapat po isipin po natin na kung mayroon man kayong problema, dapat po idaan na lang po natin sa Diyos. Siya lang po talaga ang makapagbigay po sa atin ng solusyon, no? Solusyon sa ating problema. Huwag po natin idaan sa mainit. Yun po ang ipapaabot namin sa inyo, kaibigan. Oo nga, marami pong nang lait po, nang bully doon kay Dato Adlaw at Bai. Sana po daw yung 4 elements nila, pero may yung iba may nakaintindi, may hindi. Yun po. Oo, nakakaawa nga. Tingnan, kaya naipaabot ko ito guys kasi ayaw ko na matulad tayo, no? Tularan po natin yung mga tao ba na gumawa po ng mabuti, yung tama. Tulad po nila Aguila, di ba? Si Kibuloy. Anong nangyari? Kilala silang tao. Pero nang habulin sila ng batas, nagtago, nakulong. Pero swerte siya kasi po mayaman ba? Lamang talaga yung mayaman din. Dahil po ay tinan po natin si Kibuloy, kahit po ay nasa kulungan na, nakapagtakbo pa rin. Kaya magtatanong tayo kay kaibigan. Kung tatanungin kita, may puruhan po bang manalo si Kibuloy dito sa kanyang pagtakbo? Paktay na. Guys, sabi natin kaibigan, itiit, mayaman yan. At maraming mga membro na sumusuporta hanggang ngayon. Kung ipapaabot po natin yung katotohanan nito, kung sa ako ay magsabi sa inyo, may puruhan po yan talaga. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Bakit po kaibigan nasabi po ninyo? Yun po ang hirap, no? Kalinyada man gud diri sa Duterte. Pero kaibigan, sa bagay kung wais lang po yung mga tao, hindi naman po ako nang husga guys, no? Kung titingnan po natin, sobrang pangit po talaga yung bansa natin. Kasi po bakit pa makatakbo pa ang mga tao na mayroon pong mga kaso at nasa kulungan?